Tukoy na ng mga pulis ang suspect sa panggagahasa at pagpatay sa isang bata sa Los Baños, Laguna. Bago ang krimen, tinangkarin daw nitong gahasain ang isa pang dalagita. Iginiit naman ng lokal na pamahalaan ng Los Baños na isolated lang ang mga kaso ng rape sa kanilang lugar. May report si Rafi Tima. Tuluyan ang namaalam ang kanyang mga kaanak kay Maricris Ayit Sapin, ang 8 taong gulang na ginahasa at natagpo ang patay sa Los Baños, Laguna. Suot ang mga kulay puting t-shirt, hustisya ang hinihiling ng pamilya at ng mga nakiramay. Hindi ko akalain ako sa amin dadapo yung mga ganun pagkakataon. Masakit, hindi ka tanggap-tanggap. Gabi noong December 28 nang mawala si Maricris, agad na pinaalam ng mga magulang nito sa Los Baños Police ang nangyari. Matapos ang 2 araw, natagpo ang wala ng saplot ang bangkay nito sa isang liblib na lote sa barangay San Antonio sa Los Baños. Magdiriwang pa sana ng kaarawan ngayong January 31 si Maricris. Kaya naman ganun na lang ang panghihinayin ng kanyang mga magulang. Kung sino man ang gumawa sa anak ko, sana kung may siya'y nanay, kapatid na babae o anak na babae, huwag naman sana mangyari doon sa anak niya. Para huwag niyang maranasan. Yun na, sakit na naranasan ko. Kung meron dapat magdusa doon at makaranan lahat ng sakit, siya yun kung sino man yung naranasan sa kanya. Sa autopsy report ng PNP Los Baños, lumabas na positibong ginahasa ang biktima bago ito pinatay. Nagtamo rin daw ng pinsala sa ulo ang biktima. Patuloy ngayon ang manhunt operation para madakip ang suspect. Naglaan naman ng 100,000 pisong pabuya si Los Baños Mayor Cesar Perez sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan nito. Ayon sa pulisya, tukoy na raw nila ang pagkakakilanlan ng suspect, pero tumanggi muna silang maglabas ng impormasyon. Ang suspect, positibo umunong kinilala ng isang 14 na taong gulang na babaeng tinangkarin nitong gahasain noon lang December 24. Doon kasi nakita niya yung same evidence that we recovered the crime scene on the rape stay case during the time when she was attempted to rape by the suspect. May tuturing umanong delikado ang suspect dahil nakulong na ito sa Muntinlupa ng 10 taon dahil sa pananaksak ng 2 kababaihan. Hindi pa malinaw kung may kaugnayan din ito sa panggagahasa. Ayon sa tanod ng Barangay San Antonio, noong gabing mawala ang biktima, may nag-report na raw sa kanilang may kahina-hinalang tao na umaaligid malapit sa lugar. Tumawag po sa kapitan namin na meron daw pong kahina-hinala doon. Pinuntahan po namin. Kaya lang kami naman sabi nga raw na dito nga raw, tumalun daw po dito. Iikot naman po kami dito sa gate po niyang Amanda. Sarado naman po, hindi na po kami nakapasok noon. Hindi na bago ang kaso ng rape sa Los Baños sa Laguna. Noong 2011, ginahasa at pinatay ang 19 anyos na estudyante ng UP Los Baños na si Given Grace. Oktubre lang ng nakaraang taon, isa ring 17 anyos na estudyante ng UPLB ang naging biktima ng rape malapit rin sa lugar kung saan ginahasa at pinatay si Given Grace. Madalas napupuna ang masukal at madilim na mga kalsada sa lugar. Bagay na tinutugunan naman umano ng lokal na pamahalaan. Tila nagkakataon lang daw na napagtutunan ng pansin ng rape cases sa Los Baños dahil narito ang UP Los Baños, isa sa mga pinakapremyadong eskwelahan sa rehiyon. Kaya nga po nagtataka ko ba't during that time, madilim. So, ang alam ko po talaga may ilaw na po yung pinalagyan po ng munisipyo. Sa datos na nakalat ng GMA News Research, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng rape sa buong bansa. Rafi Tima, GMA News.